LeBron James likely to accept maximum contract sa Lakers matapos hindi nila nakuha si Klay Thompson. Inaasahang kukunin ni LeBron James ang maximum contract offer mula sa Los Angeles Lakers matapos ang pagkabigo ng koponan na mapirmahin si Klay Thompson. Ang Lakers ay nasa race para kay Klay Thompson, desperado na magdagdag ng lakas at bigyan si LeBron ng suporta na kailangan niya upang manalo ng isa pang title. But what happens? Nag-sign po si Thompson sa Dallas Mavericks sa isang 3-year, $50 million deal. Handang gumawa ng serious sacrifice si LeBron, handang bawasan ang kanyang sweldo mula sa maximum na 3 taon, $162 million. Handa pa siyang magbawas ng $20 million mula sa kanyang sweldo para dalhin si Thompson. LeBron himself reached out to Klay, trying po to pull him into the Lakers fold. Ngunit hindi po ito sapat at hindi maisara ng front office ng Lakers ang deal. Ngayon, na walang ibang significant players na natitira sa free agency, si LeBron ay walang pagpipilian kundi kunin ang full max contract. Hindi ito ang gusto niya. Nais niyang bumuo ng isang super team upang gawing posible ang isa pang championship run. Sa halip, he stopped sa panonood ng management ng Lakers na kumukuha ng isa pang pagkakataon. Dahil sa kapahamakan na ito, Lakers scrambling. Kailangan nila ang elite shooting at depensa ni Thompson para ipare sina LeBron at Anthony Davis. Magbibigay sana si Thompson ng critical boost, spreading the floor and locking down opponents. Sa halip, ang Lakers ay bumalik sa dati na naghahanap ng iba pang mga opsyon para mag-patch up ng isang roster na hindi sapat as it stands. Kaya eto tayo. Si LeBron James, na napilitang kunin ang full max contract, ay stuck with a team na hindi makapagbigay ng suporta na kailangan niya. Ang Lakers ay mas mabuting gumising at mag-isip ng paraan upang ayusin ito, or sasayangin po nila ang twilight years of one of the greatest players in NBA history. Kailangang kumilos ng mabilis ang Los Angeles Lakers at ituloy si DeMar DeRozan. Ayon kay Brian Windhorst, kabilang si DeRozan sa mga manlalaro kung saan handang magbawas ng sweldo si LeBron James. Habang ang pagkuha kay DeRozan ay maaaring mas mahirap at magastos kumpara kay Klay Thompson, ito ay isang move na dapat i-consider ng Lakers para to elevate their roster. Ang Lakers ay halos magkapareho sa squad noong nakaraang season na ang tanging makabuluhang pagbabago ay isang bagong head coach. Running it back with the same team ay malamang na hindi magbunga ng different results. Ang kasalukuyang roster ay nagpakita ng mga limitasyon nito lalo na kapag nahaharap sa elite competition sa Western Conference. Si DeRozan, isang prolific scorer at batikang veterano, ay makapagbibigay sa Lakers ng offensive firepower na lubhang kailangan nila. Noong nakaraang season, nag-average siya ng 24.0 points, 4.3 rebounds, at 5.3 assists kada laro habang nag-shoot ng 48.0% mula sa field. Ang kanyang ability gumawa ng sarili niyang shot at mag-facilitate para sa iba, ay magpapagaan ng ilan sa mga offensive burdens kina LeBron at Anthony Davis. Bukod dito, ang mid-range na laro ni DeRozan, at ang kakayahang mag-drive to the basket, ay nag-offer ng ibang dimensyon sa opensa ng Lakers. Ang kanyang presensya, ay lilikha ng mas more spacing and open opportunities, na mga pagkakataon para kay LeBron at Davis to operate. Bilang karagdagan, ang experience at leadership ni DeRozan ay maaaring maging napakahalaga sa mga high-stakes playoff scenarios.